kayo sumusubo. Kasi, nasa dulo ka na. Eh, tatapatin ko po kayo, pag nasa dulo ka, tagapalakpak ka. Yes or yes? Ito na yun ang question. Big question mark. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, mauna. Tulitin ko yung tanong ha. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, mauna. Susubukan ko yan. Yes! Dito to mga boss, marami ng yes, pero maraming hindi talaga gagawin yan. Tama. Tama naman. Di mga boss, bakit ako nandito sa inyo? Nandito po ako sa inyo kasi meron po tayong bagong company. Ito bago talaga literal ha. Ibig sabihin, wala pa po masyadong membro. Nakakasunod? Yes. Nakakasunod po? Ibig sabihin, kayo yung mauuna. Sabihin mo sa katabi mo, mauuna tayo. Mauna tayo. Ganun na kasimple. Anong point? Si tita, kung sumubo ka dati na nasa dulo ka, this time tita, ibang usapan to. Ikaw yung una. Malinaw tita? So, ganun na kasimple. And kaya po ngayon nandito ngayon, kasi tototohanan ko po ito ha, ako po personally, marami po akong members, puro bata. Puro estudyante, puro pugante, puro trabahante, puro negosyante. Para boss, nadiretsuhin ko po kayo. Lahat po ng mga members ko before, sa dating company ko, marunong mga galing na tulong. Kaya po tayo nandito lahat ngayon kasi gusto ko pong mabigyan ng tsansa at oportunidad yung mga hindi marunong pero gustong magkaroon. Klaro mga boss? Kasi gusto ko po, kayo naman po yung mauna. Nakakasunod po? Kagaya ko, nag-start ako ganito, 22 years old. Bata. Yung mga members ko po, usually puro ganun po yung edad. Pero hindi ko pa sila pinapasok dito kasi gusto ko pong mauna muna yung hindi pa marunong. Malinaw mga boss? Kasi ang labanan ngayon, pag sinabing bago, paunahan. Sabihin mo nga paunahan. Paunahan. Halimbawa na lang, Sir, ano pangalan? Ariel. Halimbawa, Sir Ariel, sa inyong lahat, 20 plus kayo eh. Sample ni Sir Ariel yung pinakaunang sumali, lahat po kayo ilalim na yan. Sundan? Yes. Ganun na po yung konsepto. Again, pag nauna ka, lamang ka. At pag nauna ka, tayo yung mga unang-unang magbebenepisyo. Klaro mga boss? Yes. Kagaya ko. Sa dating company ko po, malaki po talaga kinikita ko pero hindi po ako nauna. Ngayon, mga boss, ito po yung good news. Ako po yung isa sa 001 o kauna-unang member ng company natin. Malinaw? Yes. Malinaw po tayo doon? So kung meron na ako na meron pangalawa, sino yung pangalawa? Si Tita Concepcion. Kaya po kayo nandito ngayon kasi hinahanap na kung sino yung gustong pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Nakakasunod? Uulitin ko. Huwag niyo pong hintayin na ito papakita ko po sa inyo umabot na ng daan dito yung membro. Kasi pag ano na nangyari, nasa dulo ka na naman. Klaro tayo din mga boss? Now, eto, diretsahan tanong. Gusto mo bang makita o hindi? Yung totoo. Gusto. So, ipapakita ko sa inyo. Pero uunahan ko na po kayo, no? Hindi po ito yung kagaya ng mga nakikita nyo noon, left and right, left and right. Wala po kayong makikita left and right dito, uunahan ko na kayo. So, ano na yung name ng kampayan po natin? Pakibasa nga po. Top opportunity. Actually, it is pronounced as top opportunity. Nakasunod. So, yung top, ibig sabihin nasa taas. Siyempre, tuktok tayo. Number 1, kumbaga. Tapos yung opportunity, nilagyan na number 4. So, mamaya may intindihan yung bakit. Okay? Now, anong meron sa company natin ito? Anong meron sa company natin ito? Simple lang. Tayo po ay nag-soft launching noong December 13, 2025. Ibig sabihin, ilang buwan na? 1 month pa lang po yung kumpanya po. Nakasunod? So, mag-2 months po tayo, February 13. So again, soft launching pa lang po tayo. Ibig sabihin mga boss, pre-positioning stage pa lang po tayo. Ibig sabihin, kung naiintindihan nyo, kung hinahanap pa lang po namin yung mga makakasama po namin, pauna. Sabihin mo ulit, pauna. Mauna. Mas malakas, mauna. Mauna. Hinahanap po namin yung mga gustong mauna bago po yung mga susunod. And of course, ang grand launching
natin ay kailan? Sa May 23, 2026. Ibig sabihin, ilang buwan na mag-grand launching na po tayo. Ibig sabihin din po nun, yung produkto at yung mismong kumpanya, hindi pa po ito nakikilala sa buong mundo. Nakakasunod mga boss? Anong good news doon? Hindi mo pala kilala eh. Yung produkto hindi mo kilala. Ano yung maganda doon? Tayo po yung pinakamapapakilala o tayo po yung makikilala dahil sa mga produkto. Kilala tayo doon mga boss? Yes. Nasusundan po? Ganun lang po kasimple. So, again everyone, ang pinakamay-ari po natin ng top opportunity ay walang iba. Palakpakan po natin ng malakas, Mr. John Ray Esquejo. Okay? Now, to give you an idea, sino ba si Mr. John Ray Esquejo? Ito na lang ang personal po ito. Si Mr. John Ray Esquejo po, nakilala ko po siya way back 2018. Ibig sabihin ng 2018 pa lang po magkaibigan na po kayo matalik. Nakakasunod? So, ibig sabihin, trusted at kaya na po talaga siya ng personal. Now, ang kagandahan pa dito, nakalagay po dito, MLM Legend. Pag sinabi pong legend, mga boss, isa po siya sa mga nakilala sa ganitong industriya at isa po siya sa mga nagkaroon ng magandang resulta at nagkaroon ng magandang buhay sa ganitong negosyo. And 16 years experience po ang pinag-uusapan po natin dito. Ako po, 11 years yung experience ko, siya 16 years. Ibig sabihin, alam na po yung gagawin niya, alam na yung blueprint ng ginagawa niya, ibig sabihin, nasa mabuting kamay po tayo lahat. Malinaw tayo na mga boss? Yes. Hanggang sunod po, malinaw? Okay, now everyone, magating po sa tinatawag na documents or papers, legalities, kumpleto na po tayo dyan. Okay? So, nakakasunod po. Siyempre, bago tayo mag-soft launching, yan po yung pinaka-inuna at tinapos po ng ating napakabuting at gwapuhin may-ari. Okay? And of course, may office po tayo saan? May office po tayo sa Calamba, Laguna. Sino ulit taga Calamba? Oh, eto good news. Hindi na po kayo mahihirapan. Bakit? Meron pong opisina malapit sa inyo, pagkukunan ng produkto, pagdatahan ng mga kakilala mo na interesado sa negosyo. Malinaw tayo doon? Ibig sabihin, nilapit na po agad sa inyo ng company yung ating opisina. And tandaan niyo po itong sasabihin ko, no? Isang buwan pa lang po tayo. Pero ilan na yung opisina natin? Dalawa. Actually, hindi lang po dalawa yan. Hindi po kasi ito updated. Calamba, Laguna, meron din po tayo sa Ortigas. Sa Ortigas po, located po tayo sa Robinsons Galleria, sa Galleria Corporate Center. Okay? Doon po yung pinaka-office natin ito. Tapos, meron na rin po tayong lipa. Saan pa, Sir MJ? Sa Cebu. Cebu. Cebu, saan pa? Davao. Davao. Yan yung mga ano. I think meron pa eh, no? May mga kasunod pang Meron pa. Ilalagnan. Sa Buwanga, magkakaroon tayo, tama? Yes. And Cagayan de Oro. Imagine mo magkakaroon ng 5 bagong branch yung kumpanya natin. Tandaan, ilang buwan pa lang po tayo? Ilang buwan pa po? Isang buwan pa lang. 1 or isang taon na. Nakakasunod. Ibig sabihin mga boss, malaki po ang pabilis yung paglaki po natin. Now everyone, ano ba yung meron tayo? Yung company po natin nakafocus po sa health. Sabihin nyo nga, health. 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 In Tagalog? Kalusugan. Very good. Okay. Now everyone, question. Sino-sino po sa inyo yung health conscious? Yung totoo. Taas ang mga health conscious. Sige po, taas ang mga. Yung totoo mga boss, marami sa inyo health conscious na. Pero yung totoo, hindi naman talaga tayo health conscious mga Pilipino. Yes or yes? Pinoy po tayo, hindi po natin pagkakailan to. Tuwing kailan tayo nagpapacheck up? Pag malapit na. Ha? Pag yung sakit mo hindi nakukuha ng biogesic at bioflu. Yes or yes? Anong point ko mga boss? Kung totoong health conscious ka, baka monthly nagpapacheck up ka. Tama o ba? Pero hindi natin ginagawa. Kasi nga, ang Pilipino po talaga, hindi po tayo health conscious. Pero yung totoo mga boss, kailangan ba health conscious tayo? Kailangan ba? Yes. Kasi mga boss, yung totoo, hindi ka po makakaiwas sa sakit. Tama. Yes. Kahit anong ilan po, hindi ka makakaiwas sa sakit. Yes or yes? Kasi mga boss, muna sa lahat, tama tayo, tama? Familiar ba kayo sa air and water pollution? Ano? Sino gusto makaiwas sa air pollution? Taas ang kamay! O sa taas ang kamay, huwag kang huminga.
Then, ang point ko mga boss, naiintindihan niyo yung point ko? Makakaiwas ka hindi? Hindi. Ano pa? Pamilya na ba sa suka, toyo, patis? Nakalagay po yan sa plastic bottle, yes or yes? Alam mo bang toxins ang laman mo? Gawa yun sa chemicals. Yes? Okay. Pag may lagnat ka, ano yung unang-unang mong iniinom? Bio? Bio? Flu? Ano daw? Bio? Jessic? Hindi, dito na mga boss. Alam po ito, bio, flu, biotesi, ito yung unang-unang mong hinahanap pag masama pakiramdam mo. Tama o mali? Tatapatin ko po kayo. Tatapatin ko kayo. That's conventional treatment and medication. Sino may gawa niya? Tao o Diyos? Tao. Tandaan niyo mga boss, paggawa mo ng tao, chemicals po yan. Pain reliever, nawawala yung sakit ng ngipin mo. Pero yung pinapasok mo sa katawan mo, ano? Chemicals. Tama mo? Yes. Now, ito yung totoo. Hindi ka makakaiwan sa sakit. At may mga sakit sa Pilipinas. Cancer, stroke, respiratory diseases. Yes? Ito pinakamalala. Hindi ka makakaiwas maging parte ng media. Ano ba yung media? Media betis. Hindi mo taas ang sugar. Umami na, tumataas ang kamay. Mga boss, hindi ka makakaiwas dyan. Kung ikaw hindi mo taas sugar mo, hindi mo alam taas ang sugar mo, hindi ka makakaiwas dyan. Bakit? Ano ba araw-araw natin kinakain? Kanin, kahit anong ulam, basta meron? Mga boss, ang kanin mataas po ba o mababa ang sugar? Ito matindi. Ang hilig ko pa mag-inasal. Unrealized. Diba? Sasama naman ng broken ice. Di ano po ito mga boss, simple lang. Sugar po yan. Yes or yes? So ano yung point? Hindi ka makakaiwas sa sakit. Pero, kaya mo labanan. Tama o mali? Paano nalabanan? Ang kailangan po natin, kailangan daw meron daw tayong antioxidant and anti-inflammatory properties. Yun yung kailangan natin. At dyan po pumapasok yung ating produkto. Pakibasa nga po. Barley. Question, sino pong pamilya, narinig, nakakita, nakatikim na ng barley, taas ang kamay? Sige po, taas ang kamay, para alam ko. Sino po ngayon nakainom na ng barley, taas ang kamay? Okay. Sino po yung hanggang ngayon nagpa-barley? Patay. Sabi nila mahal. Eh mga boss, yung totoo, ang barley po, sobrang sustansya. To give you an idea, yung barley po natin, sabi nila mahal. Mahal po talaga. Mahal. Pero tanong, ano mas mahal? Hospital? O barley? Hospital. Yan ang po ito mga boss. Ang barley natin, ikaw may idea. SRP magkano? Magkano po? Ito po sa mismo. Magkano po? 1,250. 1,250 pesos. Sabi nila, mahal. May alam kayo sigurado 1,000. Tama ba lang? Meron 1,000. May mas mura. Bakit mahal mo sa atin? Pakibasa ka po, nakalagay. Top alkaline. Ano po? Top alkaline. Alkaline. Tignan mo kayo ng idea. There are 2 types of barley. Ilang times out? 2. 2 times. Ito mga bosa, sa mga nakapag-take na ng barley, itong mga maririnig nyo sa akin ngayon, hindi po nila yan sinabi sa inyo. Trust me. Okay? Again, dalawang klase po ang barley. Merong capsule type, merong juice type. Anong pagkakaiba ng dalawa? Much powerful in juice. 10 times more powerful than capsule. Klaro? Yes. So kung iinom ka ng barley, ano yung mas dapat mong inumin? Capsule or juice? Juice. Juice. Nakakasunod? Next, meron pong dalawang klase ng barley juice. May dalawang klase ng barley at may dalawang klase ng barley juice. Ano yung dalawang klase ng barley juice? Merong acid base and merong alkaline base. Okay, tutunan tayo sa acid base. Actually, lahat, ano sabi ko? Lahat. Ano mo sabi ko? Lahat. Lahat. Ulitin ko, lahat ng alam mong barley sa labas, that is acid base. Klaro? Ano naman yung acid base, Sir Roel? Ang acid base, bigyan ko kayo ng idea. Ang acid base po, hindi porket effective siya kay madam, ibig sabihin effective na siya kay madam. Nausundan? Because acid base, nagbabase po siya sa blood type mo. Malinaw po? Malinaw po ba? May masunod?
Eh, di ba iba-iba tayong blood type? So, hindi ibig sabihin effective sa akin, ibig sabihin effective sa iyo, anak. Ganun lang po kasimple. Klaro tayo doon? So, ganun lang po. Next, ano pa yung difference? Mga boss, alkaline base po tayo. Pag alkaline base po ang barley mo, tandaan, kahit anong blood type mo, kagana siya sa'yo. Klaro po? Okay na, kahit anong blood type mo, gagana sa'yo. Next, ano ba yung kagandahan ng barley po natin? At bakit mas mahal po tayo? Lahat. Ano daw sabi ko ulit? Lahat ng alam kong barley sa labas, meron amazing, meron SPG, meron something. Bilangin ko na. So alam mo, maraming barley sa labas. Pero, ang mga barley po sa labas, nag-range lang po ng 6 hanggang 7 yung pH level. Ulit ito ha, 6 hanggang 7 lang po ang pH level. Ano yung pH level, Sir Romel? Effectiveness level 2. Klaro mga boss? So, the more na mataas yung pH level, the more na mas effective. Nakasunod? Now, ang top barley for your information, tayo pa lang po, ulitin ko, tayo pa lang sa buong Pilipinas, hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo, yung umabot ng 8. Ilan daw po? 8. Ilan po? 8. 8 pH level. And right now, we are the highest nationwide, even worldwide. Nakakasunod? Question, tingin kung maganda yung product? Maganda yung produkto? Yes. Kung ano man nararamdaman mo, mataas sugar mo, mataas cholesterol mo, lahat na nararamdaman mo, vertigo ka, lahat po yan, ang purpose si barley, aayusin po niya in general. Again, aayusin, I'm not saying papagalingin. Klaro? Klaro po? Pero kung gusto niyo gumaling yan, meron pa rin kung way kung paano. So bakit maganda ang barley? First of all, this is organic. Sabihin mo nga organic. Organic. Again, organic po ito. Ibig sabihin, hindi po ito chemicals na gawa ng tao. Malinaw po mga boss? Ganun lang po kasimple. At sabi nila, bakit mahal yung barley natin? 1,250. Yung iba 1,000 lang, yes? Meron nga po na Shopee, sobrang mura. Ito po, para makakabili ka yata mga 200 pesos, 300 pesos, hindi ko mapakalanan. Okay? Pero ang point ko mga boss, ingat-ingat din. Ingat-ingat din. Kasi mga boss, bakit nasa kayo ng walang effectiveness sa'yo hanggang sa nawalan na yung paniniwala mo sa barley. Ako po, bunga po ako ng barley. Ilang taon na ako sa tingin mo? Sino sabi 40? Sino sabi 40? Makakalabas na po kayo. May 5,000 yata ako dito. Then mga boss, actually, I'm 33 right now, turning 34. Opo. Actually, even my wife, that lives sa labas, hindi siya nag-take ng barley before. Kasi ang barley, lasagda mo. Ano yung mga experience sa barley? Lasagda mo, mahirap inumin. May sabit dito. Yes or yes? Kaya hindi mo umiinom yung partner mo. Hindi talaga siya umiinom. Pero alam niyo ba, ngayon umiinom mo talaga siya. Bakit? Nag-breastfeed po siya sa baby namin. Nandiyan po yung baby namin 8 months old. Nauubusan na po siya ng gatas. Lahat na may kape siya may iniinom. Dami niya iniinom na naman panood sa TikTok pero hindi gumagana. Pero pinainom ko siya ng barley, 2 araw, dumami na naman po yung produce ng milk. Ibig sabihin, tingin mo healthy? Yes, mas healthy po yan sa malunggay. Nakakasunod? Yung iba kasi nag-breastfeed, di ba? Malunggay na malunggay. No, try ko yung barley, maniwala ka sa akin. Siya, umaga, gabi, nagpa-barley. Totoo po yung sinasabi ko, kahit talagin niyo po siya. Kaya po siya, ngayon na sobrang supportive, kasama ko siya talaga ngayon. Di ba? So mga boss, again, alkaline base, and yes, mas mahal tayo sa iba. Last one, hindi ko nalalahatin para hindi tayo mapa. Another thing, bakit mas mahal tayo sa iba? Okay? Dahil po sa procedure. Sabihin mo nga, procedure. Procedure. Mas malakas po, procedure. Procedure. Okay, first, sabi nila, ang barley lasang damo. Bakit lasang damo? Kasi damo yung iniinom mo. Nakakasunod? Damo yung iniinom mo. Pangalawa, di ba sumasabit dito? Parang may sabit, ang hirap pinukin. Yes? Kasi nga, damo yung iniinom mo. Nakakasunod?
Hindi, ang point ko lang mga boss, lahat po kasi nung alam ng barley sa labas, ang procedure nila, kaya mas mura po sila, ang ginagawa, yung damo mismo ng barley. Ang barley damo po yun, barley leaves po yan. Yung damo ng barley, dinudurog, pinipino, at yun po yung ginagawang powder. Are you following? Kaya pag tinunaw mo, hindi talaga siya nalutunan. At may times pa, pag tinimpla mo, parang lantang gulay yung kulay. Kasi nga, damo yun. Nakakasunod? Kaya mahirap dito kayo kasi nga, damo siya. So, anong point ko ba ito sinasabi yan? Yung sa akin kasi, yes, barley po tayo, barley leaves din, pero hindi siya damo. Ulitin ko, hindi daw siya ano? Hindi siya damo. Ang procedure po natin, kaya mas mahal po talaga tayo, ang procedure natin ito. Tanong, dahon, tama? Nasaan ang sustansya ng dahon? Nasa dahon o nasa katas? Nasaan po? Nasa katas. Mga boss, yung top barley at top alkaline-based barley po natin kasi, yung katas ng barley mismo, yun po yung ginawang powder. Klaro? Klaro mga boss? And para medyo gumaganda po ang hapon natin ngayon, sino po yung hindi pa nakatake ng barley? Taas po yung number. Sige po. Ay, marami. Sino nakapag-take na ng barley? O, yung mga nakapag-take na ng barley, huwag na kayo. Debut na. Okay, nandito po yung aking partner. Okay, para pa kanyo ang po yung mga diba? Pare. I-serve po namin sa inyo, ipapatingin po namin sa inyo yung barley. Okay po ba yun? Pero, ang gusto kong mangyayari ngayong hapon, sabay-sabay tayo titimply niya. Kasi meron pong tamang procedure din o tamang proseso kung paano siya iniinom. Klaro? Na malamang sa malamang, hindi naman tinuro yun sa inyo. Tama? Pag nakikiplo mo, bahala ka dyan. Ulit. Pero tuturuan ko kayo ng proper way. Okay po sa inyo? Okay, now everyone, uunahan ko na kayo. Ang barley po, dapat ititimpla mo siya either warm or cold water. Hindi pa nisahan. Pag mainit ang tubig, mamamatay ang nutrients. Klaro tayo ito mga boss? Klaro po? Okay, ngayon magpapaserve po ako sa inyo ng glass. Nandiyan si Sir Richie. Ay, si Sir Ricky. Sa labas. Nagpaserve ako na. Sabi mo lang, Dick. So gusto nyo ba matikman yung barley? Yes! Siyempre naman, take note ha, hindi pa po ito nalalunch ng todo sa market. Nag-uumpisa pa lang po ito. Pero alam ko po, puputok talaga ito. Bigyan nyo kami ng mga isang taon, maniwala kayo sa akin. Sobrang lakas ito. Ayan. So again everyone, bibigyan namin kayo dyan ng kanya-kanyang baso. Tapos, another process or procedure natin, ang tamang pagtimpla po, iba, isang buong paso. Yung tubig po, dapat mas mababa mas kalahati. Nakasunod? Ang standard at least 150 hanggang 210 ml. Ilan po? 150 hanggang 210 ml. So, ngayon pala, ito na natin sa akin. Okay, iba sa inyo. Okay. Kasi mga boss, marami nagtitig ng barley, tapos parang isang box na siya dito, parang wala naman nagbabago sa akin. Kasi baka mali po yung ginagawa ko kasi. Nakasunod? So, this time, tuturuan ko po kayo ng tamang pagtimpla. Okay po kayo? Okay po kayo? Now, eto pa, bibigyan ko kayo ng challenge. Gusto niyo yung challenge? Gusto niyo po ng challenge? Sino po yung merong nararamdaman? Ama ka naman, binararamdaman tayo, tao tayo. Sino may karamdaman? Sige. Mother, ano yung kanya nararamdaman natin? Hindi ako doktor ha, pero wait, sige. Mataas ang sugar. Okay, may isa na tayo. Alam natin sa mapunta yan. Okay, ano ba? Sino pa may nararamdaman po? Yung sakit sa bulsa, may paraan po dyan. Mamaya natin pag-usapan. Sino po may nararamdaman? Bukod sa mataas ang siko. UTI, okay, check. Namamalit ang katawan. Nakamalit po talaga. Hindi nyo nararamdaman pag may mga nakasalan. Mataas ang sugar, okay. Sige, sino po? Si sir. Heart disease. Okay. Gano'n kalala? Wala pa naman. May pa lang. Okay. So, ito tanong ko sa inyo. Familiar ba kayo sa kasabihan na ano nga ilan yun? English kasi. Prevention is better than. Naniniwala ba kayo?
Yes naman. Pero dito to mga boss, naniniwala tayo dun, pero nakalimutan mo na. Tama ba mali? Iinom ka na lang doon, papacheck up ka na lang kung may nararamdaman ka. Nakakalimutan natin eh, di ba? So anong point ko? Kaya kung meron barley. Kasi mga boss, bigyan ko kayo ng idea, no? Sobrang powerful po ng barley. Habang nagpe-prepare po kami sa likod, huwag mo lang kayo tumingin sa likod, okay na tingin mo lang kayo sa buha ko. Okay, wala kayong magawa, kumiyakap naman. Okay? Bigyan ko kayo ng idea. Ang sabi po ng isang eksperto, ito mga boss ha, eksperto na po ito. Ako po hindi po ko eksperto, pero lahat nalulutunan na mag-aaralan. Ito, eksperto na po ito. Ang sabi po ni Dr. Yoshihide Hagiwara, ang sabi niya po, yung barley daw po is the most powerful ano daw? Food. At ang sabi pa niya, this is the only vegetation or that can supply nutritional support from birth to old age. Mabilis, di ba? Basahin mo na lang. Pero po yung mga boss, ang barley po pwede sa mga bata hanggang sa mga may edad. Maganda po ba yung tutos? Maganda. Sobrang ganda kasi walang pinipili, walang pinipiligan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lang. Nakakalasod na mga boss. Ganoon lang po kasimple. And take note, eksperto na po ito. Nakakasunod? Bukod sa eksperto, alam niyo ba na ang barley na-mention po sa Bible several times? Alam niyo po ba yun? Bigyan ko yung idea. Alam niyo po ba na ang barley nasa buong mundo doon? Pero ngayon, matatagpuan mo na lang sa New Zealand and Australia. Mga boss, another trivia. Ba't ito pinapakita ito? Wala pong pinapromote ng religion, ha? Don't get me wrong, okay? So, alam ko lang dito. Alam ko lahat tayo may pinapaniwalaan. Pero, balik tayo sa mga sinaunang panahon, sinaunang tao. Hanggang ilang taon sila nabubuhay? Ilan ba? Ilan? 100 years? Actually, yung sinabi niyo mababa ko yun. Ano na ba ang pinakamatanda po 900 years ko? Yes. Gulat yun. Mga mas 500, 300, 900 years old. Totoo po. Mahaba po ang lifespan ng buhay ng tao noon. Pero ngayon, sabi nila, pag umabot ka ng 70, maswerte ka na. Tama mo mali? Isipin mo, pag umabot ka ng 70, maswerte ka na. So, pag nasa 60 ka, naghihingalo ka pa? Meron po yung mga boss. Yan na po ang lifespan ng buhay ng tao noon. And the reason why, again, mga boss, try ko maghanap ng malunggay. Napampalaya. Try nyo maghanap sa Biblia. Ano po yung mga boss? Makakalakas po talaga ang sustansya ng barley. And ilang sustansya ba yung makukuha nyo dito? Actually, sobrang dami. Pero bigyan ko yung idea mga boss to. Okay. Ito diabetic po ito. Meron na po kayong kakaalan na sumubok, patotoo, na gumamit siya, ito na po yung nangyari. Okay? Imagine, 1 month pa lang po tayo ha. And to give you an idea, ang sustansya na makukuha niyo po sa barley ay 68. Ilan po? 68 micronutrients. Konting trigger lang po, mag-aalam ko yung po ako ngayon, no? Ang kailangan po ng katawan natin para maging totally healthy po tayo, ang kailangan natin 98. Ilan po? 98 ang kailangan ng katawan natin, pero ang makukuha mo sa barley ilan? 68. Ilan na lang ang kulang? 30. Yung 30 po nakukuha lang po yun sa kinakain natin. Nakakasunod? Like iron, vitamin C, sa mga kinakain na po natin yan, fruits and meats. Klaro mga boss? Pero the point, lahat halos ng sustansya na kailanganin mo kompleto na sa barley. Nabibigyan na ng barley. Klaro tayo ng mga boss? Ganun na kasimple. Now, bago tayo magtuloy-tuloy, ayan, ready na? Paso lang muna, huwag nyo yung timpla. Sila Sila doon magtitimpla. Yes. So ayan, gusto ko kasi kayo mismo magtimpla para alam nyo. At makita nyo yung difference. Lalo na doon sa mga nakapagtimpla ng barley. Gusto ko makita yung difference, okay? Sige po, buwag pa kayo ng baso dyan. Huwag po kayo mag-alala. Tubig lang po yan, hindi po yung alak. Okay? So ayan. Ang binigay po namin sa inyo ay ito mismo yung nasa harapan po natin yung top barley. Okay? So ayan, ready na ba kayo? Sino po yung mga nakakuha ng baso? Kulang pa? Isa-isa sila. Sir MG, masuyo yung mga nabigan ng baso, bigyan din lang sa shade. Ayan. Huwag niyo po muna nagtitimpla, huwag niyo po muna nagtitimpla. Gusto ko sabay-sabay tayo. Okay? Sabi
Meron po tayong barley dito ha. Sige. Taas na po rin yung kamay nakapag-barley na. Sila madam. Okay. Gusto ko kayo mismo mag-judge mo ano yung ano ha. Yung feeling, pag-tinig ko, pag-tinig ko, kasi ano yun. Okay. Huwag niyo po muna bibuksan ha. Huwag niyo po muna bibuksan. Wala po muna magpabigas ng sachet. Okay? Pero, kailangan pa ito ba? Iba. Thank you. Okay? Sabihin niyo po ako pag lahat meron na. Tubig po at sachet. Kasi gusto ko sabay-sabay tayo magtitimpla. Okay? And makikisuyo na ako sure and drink mamaya bago magtimpla na patayin lahat ng electric fan. Okay? May dahilan din po kung bakit papatayin yung electric fan ha. Okay. Bukod sa hindi hangin meron po talaga tayo. Okay? Yan. Sakto-sakto yan, medyo magkagabi. So may mararamdaman kayo pagtulog ninyo. Okay? So ayan. Ayan, sige. Okay. Thank you, Tito. Kasi ako, wala siya ito. Kasi kung lahat ibigay ko siya. Oh, kompleto na. Kayo po, sir. Ikaw mo. Marami dito, no? Sus, meron pa dito. Okay. Lahat po ka meron na. Sino po yung wala pang tubig at Ang pwede isa. barley? Wala siyang sachet. Wala sachet. Lahat meron na? Lahat meron na. Okay. So, MJ, nakisuyo ako, mami. Pasuyo ako, papatay lahat ng electric fan. Ma'am, okay lang? Pasuyo? Salamat. Okay. Patay na po lahat ng fan. So, wait lang. Sabi nila, bakit pinatay yung electric fan? Ang init. Kasi mga boss, ang proper way po ng barley, pag tinimpla po yan, mas na ma-dissolve na po yan, dapat iinumin mo diretso. Ang barley po, the more na nahanginan, the more po na namamatay ang sustansya. Klaro tayo doon? So wait na. Again, everyone. Kailangan po, pag natimpla mo na siya na tunaw na po yung isang powder, dapat po diretso inom. Hindi po siya yung parang juice na minamit niya, unti-unti ha. Isang straight. Klaro? So, again, the more na nakahanginan ng barley, the more na namamatay ang sustansya. Klaro? So, ibig sabihin, kung mayroon kayo nakikita ng barley yung nakakalapon, patay na po sustansya na. Kasi bukas na. Nahanginan eh. Ganun po talaga siya. Kaya dapat po seal. Kaya makapasin nyo, mostly ng mga binibentang barley nakasil talaga siya. Kasi yun yung proper way. Okay? Ilan lang po yung nakakalapon. At huwag po kayong makabudol dun sa marami kasi siya. Okay? Hindi po toyo. Okay? Now, question. Ready na kayo magtimpla? Okay, everyone. Bubuksan na naman yung sachet natin. Tapos, ay mapatay na lang daw po yung isang electric fan pa. Ay, dito kayo po yun. Dito conception na lang. So, ayan. Oh, ganito ka timpla. Parang dito yung ano eh. Pero malakas ba yung fan? Hindi naman yata masyado ba? Okay na po yan. Basta, again, pag timpla, hahaluin, i-dissolve. 1, 2, 3. Ganito po. Open. Tingnan yung Sir FD ha. Open siya siya. Ganyan, o. Okay. Tapos, ilagay sa isa. Yan. Kakanin nyo na po kagad. As in, ititimpla nyo lang kagad. Sige po, pwede nyo na po gawin. Talagang tunawin ninyo ha. Tunawin ninyo. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po yung mahirap tunawin ang light ng ibang barley. Okay? Kasi nga, extract po yan. Or katas po yan ng mismong barley leaves natin. Okay? Sige po. Until it's dissolved. Sino po yung mga natimpla na? Natimpla na? Inumin nyo na po kagad. Pagka natimpla na, dissolve na talaga siya. Diretso po, straight. Bottoms up. Ayan. Diba? Para kabataan lang natin, bottoms up. Ayan. Okay, question. Sino po yung mga nakainom na taas po ang kamay? Okay, ito po tanong. Kamusta po? Walang makate. Ibig sabihin walang sabi. Nakakasunod po? Sino po yung nakainom na? Madam, anong lasa? Lasang na mo? Lasang na mo? Nakainom ka na tita ng barley?
Okay, ano yung mas nasaktan mo? Yung ngayon o yung dati? Yung dati. Kasi literal gamot po yun. Ito, syempre nandun pa rin yung lasa talaga ng barley kasi nga, katas po yan eh. So, nandun pa rin, pero much lesser siya. Klaro po? So, ganun lang po kasi mag So, lahat ba nakainom na? Yes. Okay, sino bang gusto mag-comment? Pwede na natin buksan yung fan. Kung nakainom na lahat. Sino bang gusto mag-comment? Baka may gusto mag-comment ko, alin yung parang napil niya. Pero lahat pa kayo nahirapan lumukin o hindi naman? Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Klaro po tayo doon. So again, yan po yung proper way. Sino ulit yung may karamdaman, taas ang kamay, may karamdaman, mataas ang sugar, mataas ang cholesterol, laboratory, o ano pa, may sakit sa puso. Kung meron ng buhay yung gano'n na gusto ninyo mawala, all you need to do is take barley twice a day. Morning, bago kumain, and evening, bago matulog. Klaro po? Yes. Klaro po? Kesa mag-maintenance ka or ano bang gamot, yan yung sasuggest ko sa inyo. Okay? So anyway, everyone, nakasunod po? 10 sachets super packs. So kung may nararamdaman tayo talagang mauubos mo siya in 5 days. 5 days. Pero may good news ako sa inyo. Kasi mga 250 siya eh. Tama? May good news po ako sa inyo, pamilya. Okay? But anyway, question. Okay. Okay na tayo? Okay na tayo? Okay. Question. Sino pong mahilig sa kape? Umaga, araw, gabi, magulan, mahilig, nagkakape. O sa mga mahilig po ng kape, mga boss, kape po yan. Alam niyo ba may nai-stove sa kape? Alam niyo ba yun? Yes. Opo. Matapos sa Starbucks. Mga boss, pag sobra talaga, eh marami po sa Pilipino sobra magkape. Okay lang po sobra magkape, pero mga boss, ito magandang kape, coffee barley. So yes, meron po tayong coffee barley. Again, ano daw to? Ano daw to? Coffee barley. Now everyone, ready na po ba kayo? Kasi okay na tayo sa products. Right now, meron pa lang tayong dalawang produkto. Sa ngayon. Pero, actually, this coming Sunday, meron pong announcement, mag-aaral tayo ng 3 additional product. Okay? But anyway, everyone, question. Okay na tayo sa produkto. Maganda o hindi? Maganda. Actually, hindi maganda. Sobrang ganda. Now, sino naman po sa inyo yung gustong kumita tayo sa produkto? Ako. So, sige taas ang kamay. Okay. Sino naman po sa inyo yung gustong mag-take ng produkto kaya lang namamahalan? Okay, so marami. Kasi lahat yan tataanan natin. Okay? Question. Sa mga na-invite mo sa networking before, may bayad o wala? Bayad. Bayad. Diba? Gusto niyo po ba walang bayad? Yes. Sino po gusto yung walang bayad? Kasi ako, pag-libre talaga tayo mag-libre ng gusto ng isa. Pero ito mga boss, ito to, diretso po kayo. Sa panahon ngayon, wala na? Wala na? Meron. Meron. Sa panahon ngayon, wala na libre maliban po sa amin because we offer free membership. Okay? Okay ba yan? Siyempre, bakit na yung membership? May mga tao po na mayroong pagpunan, yes. Pero may mga tao din na gusto kaya lang wala ka talaga pagpunan. Tama o ba? Kagaya ko. Na-invite po ako sa ganitong negosyo, estudyante po ako. May pera wala? Wala. Wala rin pong utangan kasi wala mong papautang, wala nga pong trabaho eh. Tama o ba? So anong point ko? Ginawa po ito ng ating may-ari o CEO o ating presidente para dun sa mga gustong mag-umpisa, kaya lang wala talagang pag-umpisa. Ito ang good news ko sa inyo mga boss. Yung free membership na yan, meron lang requirement syempre. Di ba? Ano yung requirements? Kailangan mo lang po makabenta or bumili ng 3 barley buwan-buwan. Klaro mga boss? Yes. Yun lang ang requirements. Pag-ibenta ka lang 3 barley buwan-buwan, mahirap madali. Dali. Mahirap mo madali. Dali. Ang iba yung sinasabi. Okay. Actually, kung para sa iyo mahirap siya, para sa akin madali siya. Kailangan pala makahanap ng isang tao na mag-barley araw-araw. Kahit isang barley lang sa isang araw, 3 box na po yun. Tama ba ulit? Ang tanong, anong benepisyo niyan? First, may tinatawag tayong 3 ways to earn. Ibig sabihin, kahit wala ka nilabas sa puhunan, pwede kang kumita. Gusto niyo mo ba yun? Yes. Gusto niyo mo ba yun? Yes.
Hanggang dito lang yung sumagot eh. So yung mga dito hindi lang sali. Di mga boss, syempre gusto natin yun. Ano ba yung paraan para kumita? Meron tayong tinatawag na product discount. Ibig sabihin, ito po ay 1,250 pesos, pero pag 3 membership ka, discounted ka ng ilang percent? 10%. Ibig sabihin, pag nakabenta ka ng isang box ng barley, meron kang kita ng 125 pesos. Klaro? Paano pag nakasampu ka? Meron ka 1,250. Paano pag naka-30 ka? Meron kang 3,750. Nakakasunod ka ba, boss? 10% ang pinag-uusapan po natin, okay? So, yun yung unang paraan. Pangalawa, paano kapag yung nabentahan mo, hindi pa isa-isang barley yung binibili? Ang binibili, wholesale ang binibili. Familiar kayo sa wholesale? Pag sinabing wholesale, paramihan o kontian? Paramihan. At kadalasan pag wholesale, nakaka-discount ka o hindi? Nakaka-discount ka. So, meron tayong mga tinatawag na wholesale packages. If ever na naman, tandaan na lang po ito, no? If ever na naman, meron kayong na-refer na ang kinuha ay wholesale package 1, meron kayong kita na 400. Nakakasunod? Paano pag na-refer mo, wholesale package 2, meron kang 800. Pag wholesale package 3, meron kang 2,000, 2,800, and 5,200, so on and so on. Nakakasunod? Nakakasunod po? Ganoon na kasimple. Ibig sabihin, itong mga to, ito yung maramihan yung kumuha ng barley. Kagaya, consumption, maramihan po yung kinuha po niya. So, malaki-laki din yung discount niya. Nakikita niyo po ba dito? So, the more na malaki yung package mo, the more na malaki yung discount mo. Kanina 10% na. Nakakasunod? Are you following everyone? Yes. Okay, next natin, repeat order bonus. Ano itong repeat order bonus? Kapag lahat ng na-refer mo, at na-refer mo, at yung na-refer mo, at yung na-refer mo, bumili ng isang box ng barley, meron kang 5 piso. Magkano po? 5 piso. Magkano po? 5 pesos. 5 piso, malaki o maliit? Lig. Malaki o maliit? Lig. Anong malagkit? Pinagsama niyo. Malaki o maliit? Pwede maliit para sa'yo, pero mga boss, kapag yan dumami yan, malaki po yan. Ang palima-limang piso, sa 4 na tao bumibili ng isang barley, may 20 pesos ka. Eh di mo sabi ko, na-refer mo. Na-refer mo. Nakakasunod? O para mas maliwanagin kayo. Halimbawa, ako po ito. Ano po pangalan ko? Ruben. Daniel, Padilla. Alam mo na. Roel. Halimbawa, ako, na-refer mo si ma'am. Ano pangalan ni ma'am? Crisile. Ako nag-refer sa kanya. Nakakasunod? Si Ma'am Crisile, ni-refer niya si Ma'am Amanabel. Nakakasunod? So si Ma'am Amanabel, sino nag-refer niya Ma'am Amanabel? Ako ba? Hindi. Hindi ako si Ma'am Crisile. Nakakasunod? Tapos si Ma'am, ano ba ito? Annabel, ni-refer si Ma'am Juliet. O ito nakakatawa. Pag bumili si Ma'am Juliet ng 5 barley, meron akong 25 pesos. Nakakasunod? Yes. Nakakasunod po? Yes. Ganun lang po kasi simple. Kahit hindi po ako nag-refer kay ma'am, and sa inyong lahat, pag bumili po kayo ng barley, meron kayong kita na, magkano? 5 pesos. Tumadami po lumating po yan. Klaro tayo ng mga boss? Klaro po? Now, ang sabi nila, Sir Romel, parang maliit yung discount ng 10%. Maliit, malaki? Lig. Maliit. Paano kung gusto ko mas malaking percentage? Pwede ba yun? Pwede. Meron tayo 20%. Ito yung tinatawag natin wholesale package 1. And take note, ang wholesale package 1, ang kailangan mo lang gawin, bibili ka lang ng 5. Ilan po? 5 box ng barley. Nakakasunod? Nakakasunod po? Yes. 5 box ng barley, take note, 20% discounted ka na. Magkano ba yung 5 box ng barley? Magkano po? 6 to 50. 6 to 50. Pero mga boss, ito yung totoo. Marami kasi networking company sa labas. Unang bili mo pa lang, saan mo bumili ka? Yung makukuha mong products naka-base sa SRP. Yes or yes? Yes. Yung sa atin, unang bili mo pa lang. Kung ilang percent yung pinangako ng kumpanya sa'yo, yun agad yung percentage na makukuha mo. Ibig sabihin, sa wholesale, kaya nga wholesale eh. Makaka-discount ka o hindi? Makaka-discount. So dito makaka-discount ka ng 20%. So ang 20% ng 6 to 50 ay 1 to 50. Naka-discount na po ng magkano? 1 to 50. Magkano na lang po babayaran mo?
5,000 pesos. In short, para maging wholesale package 1 ka, all you need to do is buy 5 boxes of barley, pero dahil wholesale siya, discounted ka na 5,000 na lang. Nakakasunod? Yes. Nakakasunod? Ito maganda, meron siyang 5 ways to earn. Kanina, tatlo lang. Ito, ilan? 5. So, isa-isahin natin yan. Pag same lang naman kanina, no? Pero ito, 20% discounted ka na. So, ang kita mo sa isang box ay 250 pesos na. So, malaki-laki na po siya. Bukod doon, pag meron kang na-refer, may kita rin po kayo. Ganun lang din po kasimple. Okay? Now, everyone, tandaan, meron po tayo dito website or dashboard. Parang Facebook lang naman po ito. Dito nyo po mamamonitor lahat po na nangyayari sa negosyo po ninyo. Okay? Mag-log in and log out ka lang po dyan. And everyone, meron tayong tinatawag na sales locator. So, hindi po tayo left and right. Naalala po? Meron po tayong sales locator. So, yung sales locator natin, north, east, west, and south. Ano daw po? So, wala po tayong left and right dito. Again, north, east, west, and south. So, simple lang po ito. Ang sabi ng company, pag meron kang wholesale package 1, yun, ito po yung 5,000 pesos na nakakasunod. Sabihan niyo ako kung nalilito Again, wholesale package 1 magkano? 5,000. So, sabi, pag may na-refer ka, na wholesale package 1, meron kang 400 pesos. Nakakasunod po? So, halimbawa, nakapag-refer ka ng wholesale package 1 na 4. Ilan po? 4. Ibig sabihin, meron na din 4 na 400 pesos. Lahat yan pupunta sa'yo. Nasundan? Ganun lang po kasi. Ibig sabihin, pag nakapag-refer ka ng 10, meron kang 4,000. Nakapag-refer ka ng 30, meron kang 12,000. And so on and so on. Nakakasunod? The more na malaki na na-refer, the more na marami kang kikita. Ganun lang. Pero ang sabi nila, baka kailangan maraming i-refer. Mga boss, hindi po kailangan maraming i-refer kasi meron tayong tinatawag na location combined bonus. Ano po ito? Simple lang. Nagmamatch po, ulitin ko, mga boss. Ito suggestion ko, mag-focus kayo maigi. Okay lang? Kasi favorite part ko po ito. Again, yung north and east, nagmamatch. Klaro? Klaro tayo mga boss? Again north and east ang nagmamatch. Pag meron ka daw wholesale package 1 sa north and wholesale package 1 sa east, bukod sa tig 400 mo kanina, meron ka pa ang bonus na 400. Nasukan? Paano kapag meron ka rin wholesale package 1 sa west and sa south? Another 400 po yun. Nakakasunod po? Paano kapag yung mga tao yung 4 na yan, sila yung nag-refer na nag-refer? Nagkaroon ka ng 10 sa bawat location. Good news, sa north and east may 4,000 ka, ganun din po sa west and south may 4,000 ka. Pag nagkaroon ka ng tiga 100 po dyan, meron ka 40,000 sa north and east and 40,000 sa west and south. Nausundan po? Yes. Hello? Nausundan ko paano siya nag-work? Nausundan? Yes. So, ibig sabihin ito mga boss, hindi nyo po kailangan mag-refer ng sobrang dami. Ang kailangan mo lang, at least 4. Ilan po? 4. Sino po dito yung may 4 na kakilala o kaibigan? Ano lang po mag-buhay ng iba? Walang friendship? Wala kayo kamag-anak? Talilito lang. Nagtanong ako, sino may 4 na kakilala? Nag-isip ko, kilala, 4. Di ba, boss? Ilan daw kailangan mo? 4. Sino may 4 na kakilala? Lahat naman tayo, I assure. So, ganun lang po kasimple. Yung 4, alam mo kailangan mo gawin sa 4, tulungan mo makahanap din ng 4. Nakakasunod? Ganun lang kasimple. Si ma'am, may naka-4 na. Tulungan natin yung 4 na makakuha ng tigilan. Tiga-4. Nakakasunod? So, ganun lang po kasimple. So, everyone, nasundan niyo po yung location combined bonus? Nasundan? Yes. Nasundan? Yes or no? Ngayon, ito tanong, paano kung hindi naka-4? Tama ba rin? Bigyan ko kayo ng senaryo. Ang tawag ko dito is feasibility study ng Tagalog pag-aaral. Pag-aaral ng what if nag-start ka sa business na to, tapos minalas ka. Sino po gusto malasin? Taas ang kamay. Ulitin ko yung tanong. Sino po gustong swertihin? Taas ang kamay. Kailangan tinatakot ka. Mga boss, dito simple. Nag-start ka, tapos ang na-refer mo 4. Ilan po na-refer mo? 4. Pero, yung 4 mo, hindi nakakuha ng tiga 4. Tiga 2 lang nakuha nila.
Masundan? O, pagpalagay natin ito, yung apat ko ay yung apat ko. Naka-apat ako, pero kayo tigdadalawa lang. Ibig sabihin ako, mayroon akong north, east, west, and south. Sila, mayroon na silang north and east. Nakasunod? Malas o swerte? Swerte yun? Sa akin, malas yun. Kasi dalawa lang naiintindihan nyo. Diba? Ano lang. Pero, mga boss, again, ibig sabihin, lahat kayo sa loob ng kwarto ito, tigdadalawa lang. Ako lang po yung naka-apat. Nakakasunod? Magkano daw yung kikitain mo after 2 years? Nakakasunod? Pero ito yung malaking katanungan mga boss. Meron ko ba kayo nito? Ano? Meron ba kayo nito? Hindi po ito panaginip ha? Dreams pangarap po yan. Meron ko ba? Meron ba yung idea? Alam niyo ba ang normal na pangarap ng isang tao magkaroon ng bahay? Yes? At least 3 million. Pwede na? Pwede na, pero ito bihira na yan. Tama mali. Dito sa Laguna, magkano na? Parang medyo may kamahalan eh. No? Diba? Ano pa? Kotse. Nangangarap mo ba ang Pilipino magkaroon ng kotse? Siyempre naman. Hindi lang yun. Savings, yes? Yes. Emergency funds. Pag nag-emergency, may pagpupulutan. Yes? So magkano lahat yan? 6M. 6M. Ito po yung tanong ko sa inyo lahat. Okay lang tanungan tayo? Malapit naman na tayo matapos. Okay lang tanungan tayo? Ito tanong ko sa inyo. Sa ginagawa po ninyo ngayon, ulitin ko po ha, sa ginagawa ninyo ngayon, walang tulong ng kahit sino. Sa tingin mo, wala namang tama o maling sagot. Ulitin ko ha, sa ginagawa po ninyo ngayon, gaano kaya kabilis o gaano katagal bago nyo makuha yung 6 million pesos? Isang buwan? Sino sumunod doon? Drug lord doon. Sige po, tingin nyo lang. Kailangan buwan. Assistant ng drug lord. Isang taon? Tapos po, alam nyo, ang yayaman ng mga tagalang muna. Okay, patunayan ko sa inyo. Dito ako sa mga boss, dito po namulat yung, dito po ako namulat, dito po ako natakuhan. Pero wala akong gawa sa inyo nito. Taas po yung kamay, nakakaipon, 5,000 buwan-buwan, walang palya, walang supply, taas ang kamay. Pag wala nagtaas ng kamay, sabi 6 months, sabi 3 months, sabi 1 year, pag wala nakakagawa nito. Ay, that's yung point ko. 6 million po, mahirap. Ito nga, di mo nagagawa, 6 million pa. Tama mali? Tama. Pero mga boss, ito yung gusto ko maintindihan nyo. Okay lang? Again, nakakapag-ipon ka daw. Kunyari lang, nakakapag-ipon ka ng 5,000 buwan-buwan. Walang palya. Magkano yung sa isang taon? 60,000 pesos. Isang taon yan. Sabi kanina sa isang taon daw yung 6 million. Sino sabi lang? Mga boss, isang taon 60,000 pesos. Sabihin natin nagtrabaho ka ng isang 10 taon. Magkano na meron ka? 600. Malapit ka na ba? Malapit ka na dito sa 6 million? Malayo pa. Another 10 years. O, may 1.2 million ka na. Pero ano, ilang taon ka na yan? Kung nag-start ka mag-ipon ng 20 years old, after 20 years, 40 ka na. Nagdagan pa natin ng 10 years, 1.8 million. Another 10 years! Kaya mo pa? Di mga boss, ito totoo, ilang years na bago makuha. Ito totoo mga boss. Tingin mo, makuha mo? Yan, may nakakaipon ka 5,000 buwan, walang palya. Paano kung hindi? I guess, ito po yung nagpamulat sa akin kung bakit sumubok po ako ng negosyo. Nagigets mga boss? Now everyone, bakit ko siya natanong sa inyo? Alam niyo ba kung naka-apat ka, unang buwan mo 800? Nakasunod? Unang buwan mo 800. Pag yung apat mo na yan, nakuha ang tiga-dalawa. Tiga-dalawa lang ha, hindi apat. Ikaw yung naka-apat. Pangalawang buwan mo meron ka, 1,600. Nakakuha ulit sila, tiga-dalawa.
3.2. Tuloy-tuloy natin. Next month po, tinadalawa sila ulit, pero hindi nyo napapansin, lumalaki siya ng lumalaki. Nausundan? Nausundan po? Yes. Tandaan nyo rin, meron din pong limit. Kasi kung makapansin nyo, malaki po yung pwede palang kitain. Opo, malaki po. Basta dumami ng dumami yan, at nauna ka, nadami talaga yan. Pero mga boss, isipin mo naman, ang limit mo sa isang buwan, dun sa 5,000 na puhunan mo 400,000. In short, lahat mo nang masobra sa'yo, mapupunta lang mo yan sa kumpanya, ang babagsak lang po sa'yo, 400,000 na. Ang di mo napansin, isang buong taon, naka 1.6 million ka. 2 taon, since 400,000 lang ang limit natin, naka 6.4 million ka. 2 taon. Pwede? Pwede. O wag ka lang 6 million, kalahati ng 6 million, magkano? Pwede pa rin ba sa'yo? 3 million, 2 years? Yes. Pero ayaw na. Yung daw mga boss, kahit 1 million, di ko ayaw. Kasi marami ko naman tayo nabuhay. 1 million, di nakakawa. Kalahati million na, di nakakita eh. Tama ko rin. So maganda na ayaw ito. Anong point ko dito mga boss? Dito, binibigyan ko po kayo ng chance, binibigyan ko namin kayo ng chance na mag-umpisa. Kasi mga boss, tayo yung muna dito eh. Nakakasunod? Ang tanong, Sir Roel, okay? Ang tanong, Sir Roel, paano kapag gusto ko mas malaki yung discount ko? 30%. Ito yung tinatawag na wholesale package 2. Ang kailangan mo lang gawin, bumili po ng 12 boxes of barley. Ang 12 boxes of barley cost 15,000 pesos. Pero sabi ko nga sa inyo, unang bili mo pa lang, unang bili mo pa lang, discounted ka na. So less 30%, less 4,500 ka na kaagad. Ang babayaran mo na lang, 10,500. Nakakasunod po mga boss? Ganun lang po kasimple. Ay, ano dyan, thank you. Jesus lang po. Simple naman. Ayan, okay? So again, ang wholesale package 2, magkano? Magkano po? 10,500. 10,500. Now everyone, meron po itong 7 ways to earn. Klaro? So ang 7 ways to earn nito, ito po siya, yung pang-anim, power of 4. Pag naka-apat po kayo sa bawat location, north, east, west, and south, basta pare-parehas ng package, kagaya po nito, puro wholesale package 1, meron kang additional bonus na 1,000. Nakakasunod? Pag-apat mo na wholesale package 2, ito po yung 10,500, meron kang magkano? 2,000. Nakakasunod? Next, roll up 4. Ano naman yung roll up 4? Di ba mag-refer ka ng 4? Nalala? Yung 4 mo nilagay mo sa north, east, west, and south. Ang tanong, paano pag meron kang pang-5? Pang-6? Pang-7? Good news mga boss, meron kang additional benefit doon. Mula sa pang-5 mo, ulit ito mula sa pang-5, ibig sabihin kasama yung pang-6, pang-7, pang-20, pang-100, nakasunod. Every time meron po papasok sa kanilang account or wholesale package, halimbawa ito, may pumasok sa kanya, wholesale package 2, meron kang 400. Nasundan? May pumasok ulit, wholesale package 2, may additional 400 ka. Another wholesale package 2, 400 pesos. Paano pag wholesale package 1? 5,000 lang yung pumasok. Meron ka pa rin ba? Meron pa rin. 200 pesos. Nakakasunod? Masusundan? Ito nakakatuwa. Kahit ilan po yung pumasok dyan, kahit gano'n po yung karami, meron po kayong kikitain. Nasundan? Nasundan po? Ibig sabihin, kapag meron pang pang-5, pang-6, pang-7, pang-8, mas malaki po talaga yung kikitain mo. Nakakasunod po? Nakakasunod po ba? Ganun lang kasimple. Paano pag 40%? Ayan, palaki na palaki. Wholesale package 3. Ang wholesale package 3, 40 boxes of barley. Ang 40 boxes of barley po ay 50,000 pesos. And discounted ka na ng 20,000 or 40%, makukuha mo na lang siya for as low as 30,000 pesos. Meron po itong 8 ways to earn. Meron ba nga boss? Yung 8 ways to earn, medyo tataanan ko lang ng konti para hindi na kayo malito, okay? So anyway, fast forward po tayo. Ayan. Meron tayong 50%. Ito naman yung wholesale package 4. Again, 50%. Ito na po yung pinakamataas na percentage. Now, everyone, ang kailangan lang gawin, ibili ka lang ng 80 boxes of barley. 100,000 yun, pero dahil 50% discounted ka, 50,000 na lang babayaran mo. Now, eto mga boss, meron tong 9 ways to earn. Okay? Ano yung pang siya?
Ito para ka ng may-ari ng kumpanya. Gusto niyo ba maging may-ari ng kumpanya? Gusto niyo ba para kayong may-ari ng kumpanya? Yes. Yes naman. Sino ba may ayaw? Meron kang porsyento sa bawat kinikita ng kumpanya. Gusto mo ba yan? Yes. Oo naman. Kahit wala kang na-refer, opo. Nakakasunod. Pero, applicable lang ito ulitin ko sa wholesale package 4. At yung wholesale package 4 medyo may kamahalan ng content. 50 din. Okay? Pero kung afford mo, again, may kasama ka na doon sa tinatawag na profit sharing. Ito po ay naka-base sa product sales. Ibig sabihin yung bumibili ng tingi-tinging barley, may ipon po yung kada buwan. Okay? Bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, yung bumili ng produkto umabot ng 10 million pesos. Ang gagawin ng kumpanya, kukunin po yung 1% ng 10 million pesos. Ang 1% ng 10 million magkano? 100,000 pesos. Yung 100,000 po na yun, pagkahatian nung mga naka-wholesale package 4. Nakasunod? Yes. Halimbawa, ma'am, ano pangalan ni ma'am? Si Ma'am Catherine, naka-wholesale package 4. Siya si Ma'am Andre, naka-wholesale package 4. Dalawa lang sila naka-wholesale package 4 sa buong kumpanya. Yung 100,000 pesos po, dalawa kayo maghahati. Okay po sa inyo yun? Yes. Magkano po sila? 50. Take 50,000 pesos. Nakakasunod? Eh, ang tanong, Sir Noel, sa company ngayon, ilan na yung naka-wholesale package 4? Gusto nyo malaman kung ilan na? Gusto nyo malaman? Kasi siyempre kung ilan na yun, dito maghahati. Good news, wala pa. Ibig sabihin, kung si Ma'am nag-avail, solo mo yung 100,000. Buwan-buwan. Nakakasunod? Take note buwan-buwan po yan. Kaya nasabi ko sa inyo, pioneering tayo, nag-i-start pa lang tayo, naghahanap pa lang po tayo ng mga gustong makapwesto. Nakakasunod? Yes. Nakakasunod po ba? Next, mega wholesale package. Ito na. Ito na po yung pinakamataas sa lahat ng package. Okay? Actually, ito po yung innovate ni Tita Concepcion. Bakit ito yung kinuha ni Tita Concepcion? Paano maging mega wholesale package holder? Kailangan mo lang bumili ng 160 boxes of barley. 160. So magkano yun? Yung 160 na yun? 200,000 yun. Pero dahil 50% discounted ka, 100,000 na lang siya. Ay, grabe. Nakakasunod? Palakpakan nyo naman yun. 160 boxes of barley ha, 100,000 naman yung nakuha. Now everyone, meron tong 10 ways to earn. Ano yung 10 ways to earn nito? Naalala nyo yung kanina kasama sa wholesale package 4, yung 1% na profit sharing? Product sales yun. Nakakasunod? So kasama rin po siya dito. Yung naka-mega wholesale. Pero, bukod doon, kasama rin siya doon sa tinatawag na package sales. Ito package na. Ito yung mga kumukuha ng mga wholesale package na iipon din po yan sa loob ng isang buwan at yun yung paghahatian, yung 1% ng paghahatian ng lahat ng mga naka-mega wholesale package. Ngayon po sa company po natin ang naka-mega wholesale package pa lang po, 3 pa lang sila. Ibig sabihin, sa 100,000 na yan, silang 3 pa lang po hahati-hati. Nakakasunod? Pag naging 4 na sila, 25,000 na sila. Take note buwan-buwan po yun. Nakakasunod mga boss? Ganun lang po kasimple. Now everyone, bukod dyan, may tinatawag tayong rankings or points. Sabihin nyo nga, points. Points. Again, points. Points. Okay, ano yung points? Tandaan, pag bumili ka ng isang box ng barley, meron kang ilang points? 1 point. Pag 2 box ng coffee, ilang points? 1 point. 1 point. Ibig sabihin, pag isa lang binili mo, 0.5 lang siya. Nakakasunod? Ito maganda. Pag meron kang na-refer na wholesale package 1, ito yung 5,000, meron kang 5 points. Are you following? Nakakasunod ba? Okay. Pag wholesale package 2, ilang points? Okay. 40 points sa 3, ilang points sa 4? 80, and pag mega wholesale package, 160 points. Nakakasunod mga boss? Para saan yung mga points na yan? Para po dito. Halimbawa, naka 100 points ka. Ito po yung 100 points. Manager ka na. Sabihin mo nga, manager. Manager. Okay. Hindi ito kagaya ng mga manager sa iba na walang money ha. Puro jer lang. Okay. Ito manager talaga. Bakit? Pag naka 100 points ka mga boss, okay lang po ba sa inyo? Bukod sa manager ka na,
meron ka pang libre incentive. Ano yung incentive? Kasama ka sa yacht party. Sino pong hindi pa nakakasakay ng yate? Taas ang kamay. Gusto nyo po makasakay ng yate? Nang libre! Yes! Sino gusto? Taas ang kamay. O mga boss, 100 points lang yun. 100 points lang. Paano mo rin magkaroon ng points? Balikan mo to. Nausundan? Nausundan? Yes! Madali o mahirap? Madali! Madali. Paano ko na sa'yo madali? Pag meron ka na, meron kang kakilala ng Mega Wholesale Package, ilang points to? 160 points. 160. So bukod sa may 160 points ka na, meron ka pang yacht party. Yes! Nakasundan? Eh 100 points lang yan eh. Ito nakakatuwa. Ito nakakatuwa. Paano pag yung points mo, ito kasi yung points, tandaan nyo to, yung points natin hindi nag-e-expire. Yon? Bakit ko siya ina-highlight? Meron pong company na ganyan din. Pero, isang taon lang nag-expire na. Yes or yes? Yes! Nag-expire na. Ibig sabihin, kahit malapit ka na sa incentive, pag nag-expire siya, back to zero ka na naman. Eto, wala pong back to zero. Bakit? O, eto good news. Pag umabot ka ng 300 points, meron kang Boracay. Boracay Travel. Tandaan. Travel incentive po ito sa Boracay, all expenses paid by the company, flight and hotel. Good news, and take note, meron ka pang pocket money na 5,000 pesos. Yes! Eto talong, baka may magtalong eh. Sir Romel, pag naka 300 points na ako, Boracay lang yung meron ako, wala na ako nito. Baka talongin niyo mamaya, o gusto mo good news? Yes! Gusto mo good news? May Boracay ka na, kuha mo rin yung yacht party. Yes! Grabe! Nasundan? Yes! O so kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko, pag umabot ka ng 600 points, kasama ka na sa Hong Kong travel with 10,000 pocket money, kasama ka rin sa Boracay at sa yacht party. Nasundan? Yes. Ulitin ko naiipon yung points. Hindi po siya nag-expire. Ibig sabihin, pag umabot ka dito sa 1,200 points, meron ka ng libreng iPhone or MacBook kagaya po nito, worth 60,000 pesos. Pwede? Pwede! Pwede. Bukod doon, lahat po ito, makukuha mo. Palakpakan! Ay mga boss, ito yung totoo. Nung nakita ko to, pinakita ko ng may-ari mismo ng kumpanya. Alam mo, sabi ko sa isip-isip ko lang talaga, yari ka sa akin. Totoo po. O tinan mo, nayari na siya. Nahit ko na yung Boracay eh. Nahit ko na po yung Boracay. Kailan po ako nag-start tumrabaho? January 10. January ano pa lang po ngayon? 13. So 20 days pa lang po akong tumatrabaho. Totoo po ito sinasabi ko Alam po niya yan. Kasi matagal nila ako sinasabihan ng trabaho. Pero mga boss, January na nila ako nag-start tumrabaho hit ko na yung Boracay. So may Boracay ako, meron pa akong masarap o sobrang sarap? Sobra sarap! Mga boss, alam mo yung totoo, yung masarap doon, libre. Yes! Sino po nakapunta na ng Hong Kong? O Boracay na lang, sino nakapunta ng Boracay? O may mga nakapunta na, di ba? Pero alam mas masarap, libre o may high? Libre! Gusto ko, libre ko nga kayo ng Jollibee, masaya kayo eh. Tama mali. Jollibee lang yun Pero ano po ito mga boss, masarap po pag libre. Alam mo nakakatawa? Pinag-uusapan natin 1,200 points pa lang eh. Baka may magtanong, Sir Romel, paano pag lumagpas na yung points ko? Meron ba ba? Meron pa. Eto, hindi ka na manager. Director ka na. Okay, mga boss. Okay na po pa, pag umabot ka ng 2,000 points, ipag-shopping ka ng company owner natin worth 50,000 pesos. Wow! Ay, ayaw nila. Huwag na. Wait lang. Bakit ko sasabi yun? May libre ka ng shopping worth 50,000 pesos, kuha mo rin lahat to. Baka nakakalimutan mo ninyo. No, sundan? So lahat to, meron ka na nun, meron ka pang shopping 50,000, ayaw mo? Parang gusto nila yata MJ yung sumunod. Pag 3,000 points, Louis Vuitton item worth 100,000 pesos. Pwede? Sino gusto ng mga LV? Hindi po ito lumang van.
Louis Vuitton po talaga pinag-uusapan natin. Okay na po ba sa inyo? Yes. Siyempre naman, mas masarap po magkaroon ng ganyan, meron ka siko bag, ng ganyan ka dyan, wala kang binayaran. Tama ba rin? O paano pag umabot ka sa 17,000 points? Okay lang po ba? Bibilan ka ng kumpanya ng libreng sedan, kotse, fully paid. Ay, ayaw nila! Ayaw nila fully paid, gusto nyo may binabayaran? Okay lang po ba sa inyo may fully paid kang kotse? Bukod doon, kasama ka sa Greece. Bukod doon, meron kang libreng Rolex watch. Pwede? Nakakasunod? Nakusulgan? Yes. Eh, paano pag executive? Pag exec, yan! Puro pera kasi! Mga mukha? Negosyo. Pang pera. Pero pag po ito mga boss, ito pera na po. Pag umabot ka 25,000 points, meron kang kalahating milyon. Pag umabot ka 25,000 points, 700,000. 1M pang 47,000 points, and so on and so on. Alam niyo na yun. Nakakasunod? Masarap po, sobrang sarap. Ang tanong na naman din ng karamihan, sir, totoo po yan? Pwede bang mangyari yan? Pwede po. Kasi nga po hindi nag-expire yung points. Nakakasunod? Eh, Ano magaling yung naman points, po hindi yung na points. nag-expire yun? Diba? Imagine mo naman yun, diba? And of course, pag na-reach nyo na po ito, okay, pag na-reach nyo na po yun, itong mga cash na yun kanina, meron na rin po kayo profit sharing. Okay? So ito actually 5% na po ito, pero hindi ko na i-discuss ito para hindi po sumabog yung mga utak po ninyo, kaya sobra-sobra na po ito. Kasi mga boss, ito na pinag-usapan natin, literal po ito, taon-taon, meron kang million. Tama. Ito po yung parang bayad sa iyo ng kumpanya dahil nakasama ka namin mula sa hirap hanggang sa guminhawa. Nakakasunod? Yes. And mga boss, actually, meron po tayong iba, mga mobile stockies, meron din tayong mega center, pero if ever naman interesado kayo dito, actually maganda rin yung opportunity dito kasi malaki yung pwede kong kitain eh. Buwan-buwan, kaya mo kumita ng ganyan eh. So malaki yan. Pero sa kanya natin pag-usapan yan, but anyway everyone, nagustuhan niyo po yung pinakita namin sa inyo? Yes. Yung totoo po, nagustuhan? Yes! Yung totoo po, nagustuhan? Yes! Okay, sino po kuha ng medal seal package? Taas ang kamay. Points agad? Points agad? Sino po yung kukuha ng free membership? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Wait lang ha. Hindi porket free siya kasi ibig sabihin wala pa. Hindi, huwag kayong mahiya. Tandaan nyo ang labanan mo ngayon dito, paunahan. Nakakasunod? Yes. Yun po ang labanan ko dito. So nakusunod nyo ako? Huwag kayong mahiya na baka kapus pa talaga eh. Di ba? Pero sige, sino kumuha ng wholesale package 1? Wholesale package 2. Wholesale package 3. Saan kayo mga? 2? Wholesale package 3. 4. O, tinan nyo ha. Kanina, gusto nyo. Balik kayo kasi may pera eh. Balik ko nga ito. Balik ko lang. Pakita nito, wow! Boss, hindi po kayo kikita ng pera kung hindi ka maglalabas ng pera. Tama mali. Pwede ka mag-start sa free membership, pero kung kaya mong wholesale package, much better. Much better. Halimbawa, start ka, wholesale package 1, walang problema, kahit 5,000 lang siya. Kasi meron tayong easy upgrade program. Okay? Yung easy upgrade program kasi hindi mo siya na-highlight sa PowerPoint natin na bago. Ang easy upgrade program, di ba 5,000? Sa loob ng 45 days, nakabenta ka ng 7 boxes of barley, kahit pa isa-isa tinitingin, ma-upgrade yung account mo into wholesale package 2. Masundan? Yes. Automatic yun ha, basta 45 days. So in short, hindi ka naglabas ng 10-5. Nakakasunod? So may mga gano'n tayong programa. Ang importante lang po, ulitin ko, makapag-start ka. Kung kaya mong wholesale package, much better.
Si Tita Concepcion nga eh. Di ba? For your information, si Tita, siya yung 002. Ibig sabihin nun, siya po yung pangalawang member ng company. Nakasunod? Ako po yung pinakauna, siya po yung pangalawa. No, Sultan? Sino kaya yung pangatlo? Ganun lang po kasimple. Pero uulitin ko mga boss. Kung nagustuhan mo, first of all, pinag-uusapan natin party para sa kalusugan mo. Saan ka naman nakakita na para sa kalusugan mo, tapos kikita ka pa. Tama. Pero, yung totoo mga boss, iset aside natin yung kitaan, okay lang? Iset aside natin yung kitaan. May nararamdaman ka rin. Tama mali. Kailan ka magabali kung nakamatay ka na sa ospital? Huli na. Kesa yung uunahan mo. Tama o mali? Tama. Ganun lang po kasimple. Eh, imagine ha, magiging healthy ka na, may negosyo ka pa. Nakakasunod? Yes. Ganun lang po kasimple. Eh, nung ulitin ko, focus mo na sa pogi, focus mo na sa pogi, focus mo na sa pogi. Uulitin ko, paunahan po ang labanan ngayon. Sa dinami-dami ng po dito ngayon, kung sino po yung unang-unang mag-a-avail, siya yung unang-una, siya yung 003. Ibig sabihin, lahat po nang susunod sa kanya, under mo na. Either sa north, east, west, or south naman. Basta garantisado, under mo na. Yun, sige po. Yes. Yes po. Wala po kasi tayo, wala tayong partial eh. Wala po problema, pero hindi ka... Maganda, maganda. Oo. Ang dami itong masabihin ko meron kasi ako hindi makalimutan kataga. Baka makatulog po sa ito. Sabi nila, at sabi ng kakilala ko na to, na kung gusto mo daw gumanda ang sulat, ulitin ko kung gusto mo gumanda ang sulat ng buhay mo, huwag mo ipangawang ng lapis mo sa ibang tao. Totoo po yun. Pero ang point ko, simple lang naman, ulitin ko, pangunahan to. Pero ito, tanong ko sa inyo, gusto nyo bang ma-inspire? Gusto nyo bang ma-inspire? Gusto nyo bang makarinig nung success story? Yes. Gusto nyo makarinig? Baka kasi makatulong po sa inyo. Okay lang? Actually, mga taga-Laguna, sobrang swerte po ninyo. Hindi totoo. Kaya ako, suggestion ko lang kung nag-text ka, nag-chat ka ngayon, may ginagawa kami kausap ka, tigil mo muna. Sobrang swerte nyo kasi. Bakit? Isipin mo naman, napagbigyan po tayo ng mismong may-ari ng kumpanya na pumunta dito. Bihira lang po kayo makakilala ng mga milyonaryo, going milyonaryo, tama? Yes. So, ako suggestion ko po, napaunlaki na po kasi tayo eh. So, napakaswerte natin na nandito siya ngayong gabi. Okay? Gusto niyo siya mamit? Gusto niyo siya mamit? Siyempre naman, ito na yung mismo may-ari ng kumpanya. Ayaw ka pa ba? Siya yung pinakadahilan kung bakit mayroong ganito, kung bakit mayroong top party. Di ba? Siya po yung tinatawag namin Father of Culinary. Okay? Baka po makapagbigay siya ng mga tips sa inyo, makapagpa-inspire din sa inyo, at makakuha kayo ng lakas ng loob na umpisahan ulit yung negosyo. Okay? So hindi ko na po mapatagalin pa, okay lang po pag tinawag ko siya, papalakpakan natin ng sobrang lakas. Okay lang? Yes. Kasi po ito, sobrang deserve po niya palakpakan ng sobrang lakas. Ito, sobrang na-inspire ako sa tao ito kasi, alam mo yun talagang from rags to riches yung kwento niya. Sobrang nakaka-inspire talaga. And hindi lang yun. Marami siyang natutulong sa akin. Imagine ako na to. Marami po siyang natutulong at natutulong sa akin. So hindi ko na mapapatagalin pa. Let us all welcome our CEO, the founder, the chairman. Let us all welcome Mr. Handsome, Mr. John Ray Esqueo. Palagpakan natin. Yon. Okay, palakpakan naman natin, Sir Roel, guys. Okay. Hindi ko na ng iba. Siya yung kasama ni Sir Roel dun sa kabao kanina. Parang si Michael Vito Okay, gawin ko lang po yun. Okay, so hindi po yun. Okay, so first of all po, I'm John Ray. Ano pangalan ko? John Okay, Ray. so ako po yung may-ari ng company, hindi lang po halata. Okay, kasi po hindi naman po ako laki sa yaman. Okay, alam niyo po yung Penbo?
Tempo, yung dating Makati, natagig na ngayon. Mabilang po kayo. Yes, kung pag sa Makati po, yun yung tundo ng Makati. Tama po ba? Yes, marami pong squatters dyan. Tama? Okay. Dyan po ako nakatira. Okay, so to cut the story short po, hindi po ako nakatapos. Alam naman natin, pag hindi tayo nakatapos, syempre, mahirap makahanap ng magandang trabaho. Tama po ba? Yes. Dati kasi, akala ko, pagka magandang lalaki ka lang, okay na. Hindi pala. Oh. Parang nag-isip si Papa. Saan banda? Tama? Okay, ganun po talaga. Kasi medyo lumipas na yung panahon natin. I'm 41 na po. Pero nung medyo bata-bata po tayo, medyo awin natin si Jerry Cabal. Napangiti na rin. Okay? So ngayon, dahil mahirap mag-apply, una-una ko pong trabaho sa Unbox. Sabi na po, parang hindi kayo naniniwala. Sure ka, nag-unbox ka? Yes po. Nag-unbox ako sa harapan ko ng San Juan Kira. Hindi talaga kayo naniniwala. Hindi ba kayo sanay makakita ng gwapo sa unbox? Kaya po kayo ganyan. Okay, so yun po yung una kong work. Ang hirap. Isipin mo, mainit, magluluto ka, tapos pag magbibenta ka, maghuhugas ka ng kamay. Tama mo ba? Okay, doon ko po naranasan, papato ng Red Doors, yung mucho na bote. Okay, kasi po one time may customer, naka-spaghetti, sexy, maganda. Mamaya-maya, galit na galit sa akin. Sabi niya, manyak ka! Huh? Ano kung ginawa ko, kinikintakan mo ako? Sabi ko, mami, hindi ko kinikintakan. Yung mga mata po namin dito sa Unbox, normal tote yung mata namin, dahil paspato na, kusa ng tuwa ganun. Totoo po, binato ko, buti nakailag ako. Okay? So, after that, nag-work po ako sa may, pamilyar po ba kayo sa Keller Rogers? Pamilyar? Yes, okay. After nun po, nag-apply po ako sa department store sa Robinson, kung saan po nakatayo yung opisina natin ngayon, sa may Ortigas. Nag-apply ako sa web store, kaya lang nakita nila yung resume ko, galing ako ng Unbox ng Kenny Rogers. Tinanggap po ako, awa ng Diyos, kaya lang hindi ako inassign sa web store, inassign ako sa supermarket. Pinagluto na naman po ako ng manok. Okay, medyo social lang, hindi na yung uling. Ano na kayo yung machine na? Yung umiikot, rotisserie. Okay, sabi ko noon, ayoko na mag-work ng manok. Kasi yung mga tao, mga kaibigan ko, pagpadating ako, pag ako'y manok na, alam na nila ako yun eh. Tama? So, alam niyo yung market? Yung mall? Okay, so nag-apply po ako doon sa may department store, awa ng Diyos po, natanggap ako. Tingin niyo anong produkto ko doon? Ang kulit niya. Ayoko naman. Department store? Nakita ba kayo ng manok sa desk store? Sapatos, pantalon, di ba? Dami. Tapos ako nandun, manok. Hindi po. Sino ba yung lalaki ba? Sino ba yung lalaki yung nasa kamay? Ayun. Pamilyar pa sir sa Brink Cadiz? Yes. Yun po yung brand dati. Nawala na kasi Dickies ngayon eh. Macbeth na. Tama, doon ko natutunan, doon ko nalaman, yung sagot sa tanong ko nung bata pa lang ako. Yung tatay ko kasi dati ako sa brief niya, bakit may bulsa? Hindi, di ba? Kahit na yan eh, may mga brief na may bulsa. May idea ba kayo bakit may bulsa yung brief? Pera? Hindi po. Mali po. Kaya po yung may bulsa, nag-ayak po yun ng asin. Ha? Oo. Di ba yung itlog po mas masarap pag sinasabi? Grabe! O, kaya alam nyo na. Ayan. Okay, so, 4 na taon po ako doon. Ilang taon? 4 na taon. Ako lang hirap. Alam nyo ba, one time lumuhod ako doon? Kwento ko lang. Meron customer na assist ko lang. Wala akong yung mga reklamo. Di ba yung customer? Complete wala. Sa loob ng 4 na taon. Hanggang one time, biglang sabi ng customer, bastos ka. Nagulat ako, ma'am. Nasa manager mo? Oo. Ma'am, ano nagawa? Bastos ka, nasa manager mo? Ma'am, wala naman ako. Nasa manager mo? Tinawag ko yung manager. Ito masakit na part. Yung customer na nagre-reklamo, kakilala niyo yung store manager.
Gusto mo, sumbong ko kayo kay Ma'am Judith. Nagulat ako sa Diyos. Nakilala niya yung stone manager. Sabi niya, nagsusuri na ako ngayon. Ma'am, sorry na po kung ano man yung nagawa ko. Pero sa loob ng isipan ko, ano ba nagawa ko? Wala naman akong nagawa eh. Nag-a-assist ako ng Diyos. Tama, sabi nung manager ko, ma'am, si Joel po, 4 years na po yan sa kumpanya. Never po yan may complaint. Actually, yan po ang pinakamagaling ko na sales clerk. Lagi po yan top, ang lakas po mag-mail na niya. Eh, wala niya naman complaint. Alam niyo, sabi nung tao, gusto mo isama kita sa papatandal? Eh, medyo kinabahan ako lalo. Tama? Madadamay pa yung manager ko. Sabi ng tao, alam mo, ganito na lang. Para hindi ko kayo patanggal dalawa, lunod ka na lang sa harapan ko. Nag-iisip ako sa, ito ko lulod, wala naman akong ginagawa masama. Tama? Pero alam nyo, pagka pinatanggal ako nito, mag-a-apply na naman ako, iunom na naman ako ng Alpine, kahit wala naman akong tama. Ang dami na nakakarinig. Tama yung pag may medical ka, ano na hindi ko gets eh? Bakit ka iinom ng Alpine? Pag mag-x-ray ka, pag may medical ka, dako? Para sa medical. Parang clear, no? Walang tama. Actually, to cut the story short, lumuhod po ako. Alam niyo, buti na lang, walang YouTube. That time. Pag load na pag-load ko, biglang umalis. Alam niyo guys, wala lang sa akin eh. Ng maraming tao, kasi yung customer service, nandun na kami sa customer service eh. Harap ng supermarket. So maraming namimili. Tama ba? Lumuhod ako, gulat yung mga tao. Sabay pag-load ko, biglang umalis. Sa akin wala lang nung una. Pero nung nandun na ako sa area ko, parang nalulungkot ako. Sabi ko, ganun. Parang ano kayo. Wala naman akong ginawang mali. Nag-a-assist lang naman ako ng maayos. Pero ba't ganun? Alam niyo, nung paakyat na pauwi na ako, nasa escalator na, doon na ako Lord, bigyan mo naman ako ng magandang opportunity. Alam niyo, minsan kasi ang mali sa atin, gusto natin pag nagdasal tayo, gusto agad-agad eh. Tama ba? Diba? Ano yun ba? Lord, gusto ko, kaninang pera na marami. Ano yun? Pag matutulog ka naman, bubukas yung langit, bababa sila, ay bundle-bundle na pera. Open na sa'yo. O, ito na yung 5 million. Ganun ba? Minsan matagal bago dumating. Ito-test ka pa niyan. Pag hindi ka pa ready, hindi na ibibigay. Tama-tama. Guys, after 4 months, doon ako nakakita ng networking company. Wala akong pera. Nagdududa din ako. Kasi tayong Pinoy, di ba? Alam natin ng networking eh. Pero napakalupit mo sinabi ng speaker. Ito yung sinabi na. Sa Pilipinas, ano marami? Mayaman, mahirap. Mayaman, mahirap. 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 Sa Pilipinas, ano marami? Gusto networking, ayaw. Ayaw. Alam mo sabi ng speaker, subukan mo kaya gawin yung ayaw na maraming mahirap. Baka hindi ka na maghirap. Oo nga no. Yung ayaw ng marami na mahirap, gawin ko, gustuin ko, baka hindi ako maging Mahirap. So cut the story short, sumali ako. First company ko, 4,000 yung kapital. Sa loob ng 3 taon, kumita ng 22 million. Palakpakan nyo naman yun, grabe ka naman. Second company ko, I earned almost 10 million. My third company, naging may-ari na po ako ng kumpanya. BB4 Marketing. Kaya hindi po ito first time. Kaya po mabilis. Pansinin nyo. Tama? December 13 lang tayo nag-soft launching. Ilan na opisina natin? 4 na agad. Tama? Sa Yes. Pasao, malapit na. Sa Zamboanga, actually, baka matapos yung Fed. Maging 7 or 8 na. Kasi hindi ko po first time. Alam ko na po lahat ng gagawin. Kaya napagandaan ko. Alam niyo po tayo honestly, kahit hindi ko na ito gawin, buhay na ako eh. Tanong mo sa akin bakit? Bakit? Isa pa, Bakit? yung malambing. Bakit? Meron po akong traditional na pinanegosyo. Alam niyo po yung uupahan ko yung bahay, yung condo, tapos ipapa-bed space ko.
Pamilyahan? Yes. As of now po, meron akong 48 rooms. Ilan? 48. 48. Meron po akong 275 na tenants. Madami. Dami. Madami. Huwag ka na po mag-compute. Tanggalin mo lahat. Kuryente, tubig, bayad sa upa, may makikira almost 600,000. Tanong, buhay na. Buhay. Buhay na. Pero ito yung katotohanan. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo yung isang kwarto at ikaw na maningil doon para makulong ka. Tama. Tama. Yes, at sige, ipilit natin. Gawin ko. Pero ilang tao lang pwede ko matulungan? 48 lang. 48 lang yung gusto ko. Tama. Yes. Why not? Magtayo na lang ako ng networking company, yung mga supply natin sa network, babaguhin ko. Tama? Wala nang pyramiding, hindi na triangle. Nag-guess no? Wala na yung invite. Magkakaano ka na lang ng bibili nung wholesale package. Hindi ka na magkakaano ng mga key. Kapamilya, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kabit, kaaway. Wala nang recruit! Pag tinanong ka, ang hirap mag-invite, may bayad ba dyan? Hindi ka makasagot kasi may bayad. Ngayon, pag tinanong ka, may bayad ba dyan? Wala! Bakit? Kasi meron tayong free membership. Pwede. At nasabi pa ni Sir Robert yung easy upgrade natin. Nasabi mo Sir Robert? Ha? Di ba? Yung sa loob ng 45 days, pag nakabenta ka lang, nang nakabenta ka ay hindi nakabili. Ibig sabihin wala kang nilabas na pera. Nakabenta ka ng 5 automatic, upgraded ka na. Huwag na po natin pahirapan yung mga mamamayan. Pag walang pera, i-member natin. Give and take. Magbenta ng 5 sa loob ng 45 days, automatic member na yan. Okay po ba yun? Yes. Guys, tama sa Sir Noel. Paunahan ko. Diba? Paunahan ko. Sayang, yung opportunity, baka mamaya, nag-pilit ka kay Lord, 5 months ago, nakakita ka ng networking, kaya lang, matagal na yun. Baka nagdasal ka, Lord, bigyan mo ako ng networking company na bago. Yung hindi pa nag-grand launching. Tapos na yung binagsak sa'yo, tinanong ko ni Sir Noel kanina, sino yung gusto, package 1, wala nagtataas ng bangay. Tama. Baka mamaya dinasal mo na po, kaya ka lang dyan. Pwede naman mag-aakit dyan eh. Nag-guess na po ba? Yes. Bago po tayo mag-iwalay, bago po ibalik yung mic kay Sir Noel, gusto ko tulungan ko kayo. Okay lang po ba? Ganito ba? Kasi may libre na nga eh. Tama? Gagawin mo na lang. Okay? Yung totoo, sino gusto magbago buhay? Naniniwala ka ba na pag wala kang gagawin bago, walang magbabago? Tama. Tama? Libre mo. Lamang ka kung meron kang pang package 1, package 2, package 3. Kasi po yung easy upgrade, one time lang yung pwede gamitin. O, i-clear ko lang ha. Baka isipin nyo, si ma'am, mag-delivery ako ngayon. Sa loob ng 45 days, pag nakalima ako, package 1 na ako. Sa loob ng 45 days ulit, magbenta ulit ako ng 7. Kasi yung package 2, di ba, 12? Tama? O, 12 minus 5, 7. So, mag-7 na lang ako, package, hindi po. Pag galing ka sa libre, ginamit ko na yung easy upgrade na kalima ka na, hindi mo na pwede yun gamitin. Nag-guess nyo po, nag-guess nyo? Okay, kasi po ginawa ko yung free para lang po talaga sa wala. Nag-guess nyo? Yes. Kung meron ka naman, huwag mo na gamitin yung free. Kung kaya mo mag-package 2, package 3, mag-package 2 ka. Tama, ilan yung party nun? 12. Di ba 12? Bumili ka, 10-5. O, hindi sa loob ng 45 days, magbenta ka ng 28 kasi yung package 3, di ba 40? 40 minus 12 equals 28. Sa loob ng 45 days, pag nakabenta ka ng 28, hindi package 3 ka na. Nag-guess niya ba? Yes. Yes, ganun lang po. Kasimple. At guys, hindi naman ito yung uli. Tama? Gaya nga na sabi ko po, may sabi sa Roel, meron tayong office sa Calamba, Laguna. Pamilyar po ba kayo sa Calamba Doctors? Hindi po sa harap nyo, ha?
lalampas ka pa. Paglampas nun, may BPI. Nasa right side. Wala po sa right side. Nasa left side. Yung dating terminal po ng bus sa loob nun. Nagets nyo? Papasok ka sa malaking gate na kulay green, papasok ka na sa left side ng opisina natin. Okay po ba yun? Yes, pwede po kayo doon magdala ng mga friends nyo. Pare, sama ka. Ano meron? Libre na negosyo. Ano meron dyan? Nakakayaman. Tama, nakita niyo yung mga pwedeng kikain? Oo, hindi po siya normal doon sa mga networking na narinig nyo. Tama. Yes. So ano po siya? Quantity. Tayo po ang first quantity, hindi na kayang din. Wala na yung nasa tuktok lang ang umaya. Man, nasa tuktok ka ba dito? Wala. Nasa ka? Nasa? Gitna. Gitna. Okay guys, alam nyo, last na lang. Ang mahirap po talaga kasi baliin. Mahilig ako magbali ng mga kasabihan eh. Kaya ng hobby ko yan. Di ba may kasabihan na, kung may tree at kumot, marunong, palitan mo, ba't ka marunong? Tama. Kung wala kang pampalit, ahian mo para lumaki. Tama po ba? Yes, meron pa akong isang kasabihan na natin. Yung pera, ano sabi, hindi nadadala sa... Teka lang, sino ba kasi nagsabi sa'yo natin sa langit? Tama, nandito pamilya mo eh. Grabe na naman. Gusto mo, dadalhin mo sa langit. Eh, mayaman si Lord eh. Hindi kailangan ng pera sa langit. Tama. Dito, iwan mo yung pera dito. Pero meron lang pong isang kasabihan hindi ko mabalik. Tanong ko sa akin ano? Ano? Isa pa! Ano? Ang galit na galit! Ano? Time is money. Diba? Libre na nga pag bumuni-muni ka pa. Tama pag mo sa bahay. Saan ba ako? Libre na nga. Tama. Diba? Kung meron ka mga kapital na pambili ng higher package, maniwala ka sa akin, mawawala din yan. Mabilis maubos yung pera ngayon. Yung 1,000 pag nabar yan, parang kidnap. Tama. Yung 5K mo, yung 10,500, lumipas isang linggo, sample meron kang kahit pag 30K, package 3. Hindi ko muna ito ibigin dito eh. Biglang nawala. After 1 week, ano sasabihin mo sa sarili mo? Sayang ini-ember ko na. Meron na sana akong 40 na bari. Tama? Pag nabenta ko sana, may 50,000 pa sana ako. Tapos kada may nakuha pa akong tumukuha ng package, may negosyo na sana ako. Kaya lahat kung ano-ano pa yung pinag-iisip mo. Tama? Yung million na madalis maubos eh. Naniniwala ba kayo doon? Yes, Oo naman! Hindi porket may million ka, ngayon, kaya ka na. No! Isang kotse lang yan, wala ka pang bahay. Tama. Okay, so yun lang guys. Don't waste time. Okay, so thank you very much po. Ibalik na natin kay Sir Royal Man. Ayun, bago naman si Pres, John Ray. Nice. Alam mo pala? Ay. Ayan. So anyway, everyone, ayun, tama naman sinabi ni Pres. Libre naman siya eh. Huwag ka naman patumpik-tumpik. Kasi nga, paunahan talaga siya. Okay? Pero syempre, yun nga, kapag sinabi ni Pres John Ray, yung easy upgrade, one time lang siya talaga. Okay? Kamukha ko kumalik mo. Kamukha ko. Yes daw. Ayun, so anyway, sino yung may mga question? Sige po. Hindi na ako mag-buy. Sino may question? Sure na. Sige po, madam. Tulad mo kami, kasi wala naman kami available na pera. Sabi niyo may team membership. So, Yes. yun lang ang kaya namin i-event na rin yung team. Walang problema. So, once, halimbawa, may kakilala kami or ano, pag naubos namin yung 5, so yun yung package 1. So, free membership as of now, yun lang po ang kaya namin. Walang problema. Wait lang ha, ang easy upgrade po, magbebenta kayo ng 5 barley in 45 days. Ano po? Opo. So pag nakabenta ka nun, di ba 10% lang ang free membership, 10% lang. Pag nakabenta ka ng 5 barley in 45 days, upgraded na yung account mo into wholesale package 1. Ibig sabihin, 20% discounted ka na. Nasundan po? Ganun lang po simple. Okay? Tapos,
may ma-refer ka na may ma-refer, tapos kung si package yung kinuha, makukuha mo yung income mo. Kung magkano yung parang dapat mo kitain, yun yung binibigay sa'yo ng company. Ayun siya. Okay, question, nasagot niyo ba ba? Ganito sa mga gustong mag-start, paid man yan, or yung free account, walang cancel free Ang sinasabi na may press kanina, mas maganda pa rin yung paid account ka. Halimbawa, nag-start ka, wholesale package 2, yung 10.5. Okay? Pwede kang mag-upgrade ng one time. So, magiging wholesale package 3 ka. Ganun siya. Ibig sabihin, pag nag-start ka sa wholesale package 1, ma-upgrade siya hanggang wholesale package 2 lang, hanggang doon lang. Nasundan po? Pag nag-avail ka naman ng wholesale package 4, may chance ka maging mega wholesale package. Nasundan? Yun yung sinasabi ko, Press, na kapag nag-start ka ng free membership, ma-upgrade ka hanggang wholesale package 1 ka lang. Hanggang doon lang. Kaya kung kaya po talaga mag-avail ng wholesale package, much better. Ganun po siya. One step and one time lang siya. So, ayun. Madam. Two. Walang cash. Pwede Gcash. Nasa Gcash. Go time. Bank transfer. Nasa bahay. Saan bahay mo ba? Saan bahay mo? Malapit lang. Puntahan natin ma. Bahay mo. Para agis muna ka. Pwede kita mag-pay ng form ba? Kung gusto mo. Sino po yung mag-ano na, mag-start? Kasi yun, kagaya ni Madam, mag-start siya. So, free membership naman or you pay. Paunahan talaga siya. Diba? Ayan, sino po may tanong? Huwag po kayo mahiyang magtanong ha. Sino po may question?